Good morning sa ating lahat. Good morning po. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. Sige. So, ang ganda ng awitin natin, Open the Eyes. Sabi doon sa awitin natin, ang Panginoon yung magbigay sa atin ng kaliwanagan. Amen, ho? So, sa araw na ito, ay ating bibigyan ng karangalan ng ating Panginoon. And then, how many days or remaining days yung year 2023? So, konti na lang po siya. Kailangan natin na gawin yung lahat ng pwede natin gawin para sa ating Panginoon. Lahat ng natin ginagawa ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen, ho? So, again, sa mga sumusubaybay, magandang umaga. Salamat sa patuloy niyong pagtakilig sa gawain ng ating Panginoon. Okay? So, ang ating pinag-aaralan sa buwan na ito ay yung ating kahandaan. Amen, ho? So, naalala niyo po yung isang SEA Games or Olympic Games na ginaganap po sa lahat ng bansa. Mayroon po doon, bago po mag-umpisa, yung kanila yung laro, yung palaro na yon, ay hindi naman sila agad ay pagdating doon ay naglalaro na. Mayroon po silang ceremony bago pa man yung tinatawag mayroong opening. So maraming ginagawa po nila sa opening. Pero alam po ba yung highlights sa opening? Ano yung tawag na hawak ng isang manlalaro or personality na tanyag po siya na isang representative ng isang country, hinahawakan niyo po yun. Anong tawag nun? Sulok or torso. Tama po. So, hawak po yun. At anong ginagawa po nun ay mayroon po yung ilaw, di ba sinisindihan mo yun? Tapos, pag sinindihan po yun, kung gabi po ginaganap yung isang palaro, ay pinapatay po yung lahat ng ilaw at isa lang yung makikita, yung taong may dala ng sulok. At kita-kita po yun. So, habang tinitingnan niyo ng mga tao, takbo lang siya ng takbo at yung mga mata ay nakatitig doon sa sulok. Tama ho? Sa ilaw na yun. Hanggang sa, tumuloy-tuloy po siya hanggang makarating po doon sa mayroong isang big one na talagang yun ay kanyang sisindihan. Tama ho? At pagdating po doon, ay kanya yung sisindihan. At yung pinakamalaking isang naman po doon, ay papailawan po yun hanggang matapos po yung laro. Yung palaro po yung games. Tama ho? Then pag wala pang natapos na po yun, ay pag natapos na yung lahat ng games, ay papatayin na po yung ilaw. Okay? So, bakit ko po yung binabanggit sa inyo? The same things, mga kapatid, sa mga Christmas light na mayroon tayo ngayon. How many days lang natin sisindihan yung Christmas light? Alam niyo po ba kung bakit mayroon pong Christmas light sa bawat taon o pagdating ng Disyembre? Ano yung kanilang hinahanda? Yan po ay nagpapakita na malapit na po Pasko. Marami po ngayon mga pailaw sa lahat ng bansa, makikita po natin iba-iba yung disenyo at makikita natin lahat ng tao ay naaaliw sapagkat hinahandaan nila yung tuwing darating or sasapit yaong Pasko. Saan kayo pumunta ngayon mula rito sa Antipolo, going to south, going to the north, any point, makikita niyo po sa bawat corner ng ating bansa, ang dami pong mga ilaw. Sinyalis po yan, dapat kahanda sapagkat darating ang Pasko. And today, mga kapatid, are you ready? Are you ready na inaantay mo ba ang Panginoon? Are you always turn on your lights? Inumpisahan nyo ba na sindihan yung ilaw ninyo sa Panginoon? Alam niyo yung pinakamahalaga to prepare or being ready is to turn on your light. Maraming
mga Kristiyano ngayon, hindi po binubuksan yung ilaw. Yun yung nakaluloko. Okay? So, before that, ay kailangan ko po muna kayo anyayahan na magbukas ng salita ng Diyos sa inyo. Diyan po sa inyong mga Biblia, and then we will read all together. So, okay? Open your books or Bible, the book of Matthew 6:22 to 23, and Matthew chapter 5 verse 15, and John chapter 12, 46. So, yan po, nakalagay po yan dyan. Yung chapter 5 po dito, may nakalagay naman po yan na po dyan. So, Matthew ibig sabihin po niya. And then next is John chapter 12. Okay po, tayo po lahat ay tumayo and we will read all together. If you have a Bible there, please open your Bible and chapter 6:22 to 23. Okay po? So, madali lang pong hanapin po yan. So, pwede pong lahat ay magbasa at tayo pong lahat ay magsitayo. So, Matthew 6:22 hanggang 23. Nakuha niyo na po? Si Amen kung nakuha na po. And let us read all together. Verse 22. The eyes is light for the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are evil, your whole body will be full of darkness. And if the only light you have is really darkness, then you have the worst darkness. And chapter 5, verse 15. Chapter 5, verse 15. Ito naman, and to 16. Tuloy na lang natin. Okay, 15 to 16. And people don't hide the light at their bowl. They put it on a lampstand so that the light shine for all the people in the house. 16. In the same way, you should be a light for other people. Live so that you will see the good things you do and will praise your Father in heaven. And opening your Bible, the book of John, chapter 12, 46. So, puntahan po natin. Okay. So, ito ay challenge sa ating lahat, sa mga mabibilis kumuha ng mga aklat sa Biblia. Okay? 46. See, again, we will read all together. 46. I have come as light into the world, so that whoever believes in me will not stay in darkness. So let us pray. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Lord God, narito kami sa iyong biyaya. Lord, mapalad kami sapagkat nakakilala kami sa inyo. Lord, help us, Lord Jesus, na kaming lahat ay maging ready. Be watchful every time, Lord Jesus. Every day in our life. Sapagkat di po namin talaga alam ang iyong pagbabalik. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Pinupuri namin ang inagilang pangalan sa tayong pangalan na Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Okay, tayo po lahat ay magkakaupo na. Okay po. So, sabi natin dito sa ating pag-aralan is light the lamp. Or ilawan po natin o sinihan po natin yung ating mga lampara, yung ating mga ilawan. So, lahat tayo ay kinakailangan tayo nagsisindi ng ating mga lampara. So, hindi dapat natin ito na hinahayaan na siya ay mawalan po siya ng ilaw. Tama ho? So, ang binasa ko po kanina, sabi dyan, ang mata ang pinakailaw sa katawan. Tama ho? Nagiging maliwanag naman talaga yung buong katawan kapag ikaw ay nakakakita ng maayos ang iyong mata. Okay? Magiging maliwanag ang lahat. And then, sabi ko dito, kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong katawan. So, sa makatwid, ang malinaw ang mata ay sigurado na clear para sa kanya ang lahat. Pero pag hindi po maliwanag po siya, imposible po na kung malabo po ang mata mo ay maging maliwanag pa rin yung paningin. Eh, napakahirap po yun. Okay? So, and then sabi ko rito sa atin, na ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong mong katawan. Kaya kung ang liwanag ng sa iyo ay kadiliman pala,
Napakadilim niya. So, see to it, na ang niyang naririyan sa is light, hindi darkness. Amen? Siguraduhin natin na yung naririyan sa buhay natin ngayon is light. Hindi po siya darkness. So dito sa ating binasa, mapapansin po natin na sabi dito na paliwanagin. So sindihan ninyo ang iyong ilawan. Sabi niya, sa walang nagsisindi ng ilaw at nagalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman dapat ninyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at tuwalhatihin ng iyong Ama nasa langit. Tama ho? Ang tinutukoy po natin dito na light, walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Lahat tayo ay mayroong salita ng Panginoon. So, dapat ay mayroon tayong ginagawa sa salita ng Panginoon. Tama ho? Sinabi ko sa inyo kanina, kapag malapit na po yung Pasko, ang bawat isa ay nagsasabi ng iba't iba. Yung palakihan ng star, palakihan ng Christmas tree, paliwanagan kung sino yung magliliwanag yung ilaw. Pero alam niyo po mga kapatid, dito sa mga ginagawa natin, is lahat lang po yan ay may clip o panandalian lamang. Tama ho? Naglalagay tayo ng ilaw, tinuturno natin yung ilaw tulad nitong Pasko. Pero after po niyan, tapos po ng New Year, anong kadalasan sinasabi ng mga tahanan? Ilipit na natin yung ating mga Christmas light. Nakakalungkot po ano? Na dapat yung isang ilaw ay dapat lagi po siya umiilaw. Pero ano ang ginagawa natin is to receive another year para buksan ulit siya. At pag dumating yung another year, mayroon na rin po dito. Tama po ba? Tama o hindi? At kapag nagkaroon po ng pundido, ano ang ginagawa ko natin? Di ba? Ang ilaw na binigay sa iyo ng Panginoon, hindi gusto ng Diyos na tagalin. Ayaw ng Panginoon na ang ilaw natin na mayroon tayo ngayon ay huwag maging katulad ng Christmas light na pinagdiriwang tuwing Pasko. Ang ilaw ng Panginoon na binigay sa iyo ay dapat ginagamit mo ito sa araw-araw ng iyong buhay. Tama ho? Hindi ito yung paggabi lamang. Hindi ito yung pag-umaga lamang. Yung light na binigay sa iyo ng Panginoon, light na walang iba kundi salita ng Diyos na ikagaganda ng iyong buhay. Di ba ang ganda ng tuwing Pasko? Dadaan ka sa bawat bahay, iba't iba yung kulay ng mga ilaw. Ang buhay natin ay ganon. Kapag ang ilaw na binigay sa iyo ng Panginoon ay sinindihan sa iyong buhay, doon mo lang makikita, marirealize ng Panginoon ay napakabuti at napakaganda ng kanyang ginawa sa iyo. Bakit? Kung ito ay sinaraduhan mo at hindi mo inuon sa iyong buhay, hindi mo makikita yung kabutihan ng Diyos. Buti pa, yung Christmas light na yung dinadaanan, buti pa, lahat na yung nakikita mo yung iba't ibang kulay, yung laki, yung liit, nakikita natin. Pero yung ginawa ng Panginoon, nakita mo ba? Amen, no? So, dito mga kapatid, sa aking babasahin, sabi dyan, the light we are referring to is none other than the words of God. It gives us a definite directions in our lives and gives us a clear destinations in times of darkness. The decision is up to us whether we light it on or not. Nasa sa iyo. Amen? Kung itatago mo yung ilaw, nasa sa iyo. Nasa sa iyo kung bubuksan mo yung ilaw, nasa sa iyo yan. Nasa sa iyo kung ayaw mong buksan o ayaw mong sindihan ang ilaw, nasa sa iyo yan. But again, yung ating pinag-aaralan na ngayon mga kapatid, light na lang. Kailangan mo siyang sindihan. But of course, hindi ko po hawak ang inyong mga sarili. Nasa sa iyo ngayon mga kapatid, and see to it na ang iyong dala ngayon ay liwanag na nagbibigay sa iyo ng liwanag. Dahil sabi nyo sa binasa natin, siguraduhin mo. Baka yan sinasabi mong liwanag, ay baka mamaya, dilim pala yan. Di ba? Alam ng liwanag, alam natin kung may liwanag po, ay marami po tayo nakikita. Yung mga bagay na hindi na natin nakikita sa dilim, ay nakikita natin kapag mayroong liwanag.
Kaya sabi dito, kung ang mata mo ay maliwanag, naliliwanagan ang buong katawan. Subalit, kung malabo ang iyong mata, ang buong katawan ay malalabuan. Maraming mga tao, hindi lahat ay maliwanag, at hindi rin lahat ngayon ng mga tao ay malabo ang buhay. Pero aaminin ko sa inyo, mayroon pong maliwanag ang buhay ngayon at mayroon din malabo ang buhay ngayon. Tama po ba? Biblically, yan naman talaga. Mayroong malabo at mayroon talaga maliwanag. Ang tanong natin ngayon, ang Kristiyano ba ngayon ay maliwanag ang buhay? Malabo ba? O, diba? Ako natutuwa kay Brother Ryan. Gusto ko naman siya bigyan ng gusto ko naman siya, pangalan ito, yung kanyang mga ginagawa sa buhay naman din. So, si Brother Ryan mula pa ay dito na talaga siya sa simbahan. Hanggang nadala yung kanyang yung kanilang nanay at tatay. So, ibig sabihin, nung lumipat po kami dito, lalo po sila kilala, pati yung kanyang tatay at nanay. Bakit sinasabi ko sa inyo, natungkol ko sa inyo si Brother Ryan? Kasi, ang gusto ko sa kanya mga kapatid, even yung aking mga anak, nakita niya kung paano niya inaalagaan yung kanyang pamilya. Yung gusto ko sa isang bata di ba? Yung kinikilala niya ang kanyang magulang. Si Brother Ryan, simpleng boy, hindi ko na kwento. Dito hindi siya nakikwento sa inyo. Pero gusto ko lang na bigyan po na isang magandang bagay kasi yung kanyang ginagawa. Sa kanyang buong pamilya, si Brother Ryan, yan yung isang magandang Kristiyano na hindi mo kayang iwanan ang iyong pamilya sa lahat ng oras. Di ba? Nakita ko yung kanyang pagpupursige, hindi para sa kanyang sarili. Hindi yung para sa kanya. Yun yung isang magandang bagay sapagkat maliwanag para sa kanya yung kanyang purpose sa buhay niya. Ano ba yung aking buhay dito sa mundo na ito? Di ba? So, makita po ninyo kahit obserbahan ko yung kanyang pamilya, si Brother Ryan, ang kanyang ginagawa ay puro sa kanya pamilya. Di ba? Magmula nung maliit pa yan, maliit yung kanilang tahanan hanggang ngayon, hanggang sinabi natin, mayroon po siyang accomplishment. Okay? Malaki o maliit pa yan, ang usapin lang natin dito ay mayroon siyang accomplishment sa kanyang magulang. Di ba? Yung pinapasaya niya, pinasisiglan niya, kasi maliwanag para sa kanya kung paano niya pasisiyahin yung kanyang pamilya. Iyon kabutihan ng isang Kristiyano. Tama, Brother Ryan? Tama? Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon sa pamilya ng Suriwa? Bigyan naman sila yung ito sa inyo. Pero lagi ko sila nababanggit dito. Pero alam po ninyo, isang magandang mawaras sa pamilya, kayo ngayon na mga anak. Tularan niyo si Brother Ryan. Totoo mga kapatid. Ang isang anak na kumilala sa magulang ay lalo pinagpapala ng Panginoon. Wala pa akong nakitang mga anak na inalagaan ng magulang patapos yung pinagpala ng Panginoon. Pinagpapala lalo ng Panginoon ang kanilang ang anak na yan. Tama ko? Kaya sa buhay niya, so mapapansin ninyo kung paano niya pinangangalagaan ang kanyang magulang. Matagal mo na po yan inoobserbahan. At hanggang ngayon, matagal. Hinahayaan mo lang po at yun, at ako kung nabagin sa inyo, ay magandang regalo yan para sa kanyang pamilya. Tama ba na yan? Hindi yung parang dito, giniti lang dito, alis po uwi. Pero makita po ninyo, marami pong mga bagay na hindi po ninyo alam para sa kanya. Pero isang magandang bagay, isang bata na lumaki sa loob ng simbahan na maliwanag para sa kanya kung ano ang kanyang vision, ano ang kanyang goals sa kanyang buhay. First na goals na niya ay para pasayahin yung kanyang pamilya. Tama? So, kapatid, lahat tayo dito, sana ay maging maliwanag tayo. Sabi ko sa inyo, pwede niyo pong buksan, pwede niyo sitihan, o hindi niyo sitihan yung ilaw, nasa sa inyo yan. It's up to you. If you want to on or off your light, nasa sa inyo yun. Okay? Pero, para sa akin, yung pinaka-the best na mayroon tayo ngayon, kung ano yung iniwan sa iyo ng Panginoon na ilaw, ay panatilihin mo siya. Yan na ilaw na yan ay isang paghahanda para sa ating Panginoon. Tama? Itong tinatawag nating Pasko, again, ulitin ko, hindi din talagang Pasko. Ang Panginoon lang tatandaan,
Siya po yung pinanganak dito na hindi, walang sino man nag-alam kung anong exact date talaga. Wala talaga. So, lahat yun ay para isipang sa lahat. Talagang hiwala ang lahat na nangyari. Okay? And then, again, ang paghahanap natin sa ating Panginoon, always, sabi natin, light your lamp. Kailangan sindihan at buksan ang iyong ilaw. Sapagkat di talaga natin alam kung kailan po siya talaga darating. Tulad din natin ngayon, kung paano natin ilalabas yung ating mga, yung mga gamit din sa bagay para paghandaan niya, dapat ganun din yung ginagawa natin sa Panginoon. Amen, no? Okay, basahin natin. 4 na bagay yung ating pag-aralan ngayon. Sabi niya, ang liwanag na ating tinutukoy ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, nagbibigay ito sa ating tiyak ng direksyon na ating buhay at nagbibigay sa atin ng malinaw na patutunguhan sa panahon ng kadiliman. Nasa atin ang desisyon kung sisidihan natin ito o hindi. Ako naniniwala ang ilaw ay nagbibigay ng tamang direksyon ng iyong buhay. Okay? Huwag natin palabuin yung ating mga mata. Pag ang ating mata ay mahilig sa malabo, pati kung katawan natin ay lalabo siya. Tama, no? Pero ang ilaw natin na naririyan sa atin, yung mata natin na lagi pong maliwanag, lagi pong nagkakaroon ng liwanag yung buong buhay natin. Kahit sabihin natin may trials, kahit sabihin natin may kadiliman, karimlan, magiging maliwanag pa rin yan sapagkat ang nagliliwanag walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Okay. Sabi dito, 4 na bagay. Why must our lamp always be on? Bakit kailangan laging bukas ang ating mga ilawan? Huwag po ninyong gagayahin tuwing Pasko sa kanya lang ilalabas yung Christmas light. Hindi ho ganon. Dapat araw-araw, dapat ikaw ay bukas ang iyong ilaw, ang iyong sarili sa Panginoon. Huwag natin itong gagayahin, mga palalamutin na ito, na after 10 days, 15 days, after Christmas or New Year, ilalagay sa kahon at wala nang sindi. Ang Kristiyano ay hindi ganyan. Ang Kristiyano ay hindi katulad ng Christmas light. Hindi yung katulad niya na taon na lang binubuksan, kundi ang lahat ng Kristiyano ay dapat araw-araw bukas ang iyong ilaw, ang iyong sarili. Amen? So ito yung 4 na bagay. Sabi niya, number 1, always turn on the light because light is one of God's weapons in spreading goodness. Hindi po ba? Sabi niya, buksan palagi ang ilaw dahil ang liwanag ay isa sa armas ng Diyos sa pagpapalaganap ng kabutihan. Gaano kabuti ang Panginoon sa atin? Alam niyo itong nangyayari sa atin ngayon? Yung pa rin sa kabutihan ng Panginoon, pinapalaganap niya ito dahil yan, yung ilaw, pag hindi po bukas sa atin, pag malabo po sa atin, hindi natin makikita yung kabutihan ng Diyos. Ang lagi natin nakikita ay kasamaan. Di ba? O kami, kahapon umalis kami na Streamita sapagkat nakaganda talaga ng aso naman si Maxine. Parang gusto lagi nila magpaturo doon sa ano. Kaya punta na naman kami doon sa clinic. So, di ganon. Ngayon, di nung umalis na ho kami, di pagtas po namin ng Blue Mountain, may nakita si Streamita na uod doon banda sa may salamin. Pero hindi lang ako umimik sa kanila. Sabi ko, ito mo si Satanas na anyong uod. Dito mo lang yung kami ko. Di hanggang sa message na gano'n nangyari. Ngayon, nung pagbalik na namin, di umituloy naman ako sa palengke. Di dito na, ang kanya naman tulog ng sasakyan eh. Di okay. Pagbalik na, pag ano na namin, ibig inon na namin yung sakit. Hindi na umanda, nag-tick na lang siya. Ito, nangyari naman ito. Sabi ko, itong Diyablo na ito, inigisa na rin kami ah. Kasi itong linggo na ito, hindi ko na ikwento sa inyo ang lahat. Ang dami nangyari sa buhay namin. Especially sa aming pamilya, napakaraming ginawa na, di ba nag-praise ako noon yung roaring lion na anytime pwede kang pasukin ng kaaway. Ang dami pumalo sa amin. Kaya pasasakyan, ikaw ba ito? Pagdating namin doon, sabi ko, kung gawin ko dito? Sabi ni punta ka namin sa bayan. Dito lang ako. Meron dalawang nagpaparking. Sabi ko, ikaw ba marunong? Ako tutulak. Kasi naiya naman ako tapos hindi tutulak. Ako lang magtutulak. Kaya sabi niya, baka mapahaman pa kami dyan, hindi kami marunong. Kasi, mayroon silang sinabihan, sabi doon sa truck, sabi niya, kayo malas ha, sabi, kasi dapat sila yung papark sa amin.
Sabi, ang malas nyo, may mga balat kayo, sabi niya. Pinagpipit ka sa nila yun. Tuloy niya, may hindi na tuloy makaalis. Sabi niya. So, hindi na niyo nangyari. Ngayon, bumababa yung takargada sa mga appliances. Nakausap ko yung isang lalaki. Driver pala siya. Ito, baru ko magganyan kasi kung ako lang magtutulak ako. Kami lang magtulak. Sabi mo, sige. Sabi niya. Automatic, or mabilis na yung conversation namin doon. Di sumakay. Sabi, at ating sila, napandar niya na. Alam mo mga kapatid, kung bakit ito nito sa inyo? Masakit yung binagit yung dalawang doon sa driver na yun. So, masakit. Kung malabog isip, makabuksingin yun eh. Makabuksingin. So, sa pagkakataon na yun, sabi ko sa limit, ano sa limit ka? Kaya kung negatibo yung aking kita doon, hindi ko na makikita yung kabutihan ng Panginoon. Ito. Sabi sa tingin mo sa limita yung ginawa sa atin ng Panginoon. Ito, sabi ko sa kanya, hindi ko sinabi sa iyo yung uod na yun, na nag-aning si Satanas, sabi ko. So, ngayon, yung pagdating doon, sabi ko, tingnan mo sa limita. Kung mayroong balak at plano ang Diyos na tayo ay salantain, nauuna na lagi yung tulong ng Panginoon. Diba? Bakit po yun nasabi? Bago po kami dumating doon at hindi na po siya umandar, mayroon ng preparasyon ang Panginoon sa amin na magpapaandar noon. Sapagkat hindi po kami umaalis, nag-aantay yung truck sa amin kasi kami naman sinasalog na, nag-aantay niya para magparking doon sa amin. So, ibig sabihin, kahit may ginawa pang kalukuhan sa amin ang kaaway, nauna pa rin ang provision ng ating Panginoon. Tama ho? So, nangyari po noon, sila yung ginamit ng Diyos para sa amin at makaalis kami doon at makauwi dito na bahay. Kung alam niyo mga kapatid, kung negatibo at malabo yung aking mata, hindi na magiging maganda yung aking tingin sa sitwasyon po namin, sa kalagayan namin doon sa pagkita ng init-init. Di ba? Kaya kung maliwanag ang inisip, sabi ko, liwanagin mo yung isip mo, tingnan mo. Kung paano nagpo-provide ang Panginoon, kung sasalagtain man tayo, kung may plano mang advance yung kaaway, may higit na advance na plano ang Panginoon na ikaw ay bigyan ng solusyon sa iyong problema. O di maliwanag? Di ba? Kaya sa pagkakataon na yun, ay sabi namin ni Stilmita, makakauwi na tayo. Di ba? So praise God. Sa pagkakataon na yun, sa bawat mga nangyayari sa atin, lagi niyong tatandaan, titignan niyo lagi kung may ginagawa ang Panginoon wala sa ating buhay. At masasabi ko, ang Panginoon ay napakabuti. Tama po? Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, basta't maliwanag at hindi malabo ng iyong pag-isip, ay makikita mo kahit sa maliit na bagay na may ginagawa ang Diyos na mabuti para sa iyo. Hindi yung pag nakita ka ng kunting bagay lamang, magmumura ka na, nanggagalain ka na sa galit, yan yung isang tao na kung malabo ang iyong mata, ganun lagi yung nagiging reaksyon. Kahit ako minsan ay ganun. At aaminin ko yun sa inyo. Pero pag ikaw ay maliwanag mga kapatid, hindi ka magre-react ng ganyan. Kasi makikita mo pa rin yung kabutihan ng ating Panginoon sapagkat pinalalaganap niya yan sa pamagitan ng liwanag. Ito yung sandata ng Panginoon. Binasa natin kanina sa chapter 5. Na kailangan na ang kabutihan, ipalaganap po natin sa ating Panginoon at maluwalhati ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabi niyo dito mga kapatid sa ating binasa, sa buksan palagi ang ilaw dahil ang liwanag ay isa sa mga armas ng Diyos sa pagpapalaganap ng kabutihan. Buksan po ninyo sa James chapter 1, 17 to 18. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi niya sa Santiago, chapter 1, 17 to 18, sabi niya, bawat kaloob na mabuti at ganap at buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga taglaw sa langit, hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan sa dilim. Niloob niya na tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangin tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Nilalang tayo, pero higit tayo sa lahat ng kanyang mga nilalang. Tayo ay unique, kakaiba. Tama ho? Kaya dito makikita po natin yung lahat ng ginawa ng Panginoon, lahat po yan ay naging mabuti sa atin. Pagliwanagin lang po natin yung ating mga buhay. Minsan, pag dumadating sa ating buhay, di ba sinabi natin kanina,
Siya pa rin yung nagtuturo ng ating destinasyon. Siya pa rin yung nagturo sa atin ng tamang direksyon. Na kahit mayroong karimlan o dahil mayroong kadiliman, ang Panginoon pa rin naglalagay sa atin sa tama. At napakabuti ng ating Panginoon. Ang ilaw na yan, ginawa niya ng Panginoon. Bakit? Para makita ang kanyang ginawang kabutihan. Kung walang ilaw, puro dilim, hindi po natin makikita yung ginawa ng Panginoon. Tama po, kasi walang liwanag. Noon pa man sa aklat ng Genesis, para makita po natin kung paano po hinati ng Panginoon yung liwanag at ang dilim. Kasi hindi po pili na puro lang dilim. Ang mundo ay dilim, kaya ginawa ng Panginoon liwanag, hinati na po yun. Para makita po yung ginagawa ng ating Panginoon. Ang tao ay dapat nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon. Tama po? Tingnan niyo mga kapatid, kung paano nagdidilim yung ating mga katawan. Kung laging tinitingnan ang kapwa mo na hindi maganda, laging madilim ang isip mo. Pero subukan mong tingnan ang kapwa mo ngayon. Tingnan niyo yung katabi ninyo. Tingnan niyo. Hindi niyo makita kasi madilim siya. Di ba? Kasi kung tingnan mo yung kapwa mo laging maliwanag, makakakitin ka sa kanya eh. Pero subukan mo tingnan yung kapwa mo ngayon, lalo na magkagalit kayo, ang hirap nitikan. Di ba? Tao pa Ryan? Sa oras na mayroong kakagalit, alam mo, Sister Sarah at Sister Shona, hindi ko rin magkagalit kayo. Hindi mo kayo talaga magkagalit eh. Dumating ang punto na sila ay magkaroon ng hindi magandang pagkaunawaan, mahirap tingnan. Tama? Mahirap tingnan yun. Kaya again, pag ang tao laging ang tingin niya sa ibang kapwa ay laging gano'n, laging madilim ang buhay niya. Walang mabuting nakikita, puro masama. Tama? Pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, always turn on the light because light is one of God's weapons to keep away from darkness. Okay? So, laging buksan ang ilaw dahil ang liwanag ay isa sa mga sandata ng Diyos para ilayo tayo sa kadiliman o sa karimlan. Kaya mga kapatid, ito yung isang magandang bagay sa buhay natin. Ano? Na ang Panginoon, sabi niya dito sa aklat ng Juan 8 and then 12, ito ang kanyang sinabi. Tingnan niyo mga kapatid, yung 1 chapter 8 verse 12. Ang sabi niya dito, sa talatang 12, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Tama? Pag ang light na nire-real sa'yo, lagi mo yung makikita na kung ano yung nilalakaran mo, kung mayroon ba pipili kang matisot, o ikaw ay mahulog, ay lagi po, andyan ang Panginoon. Kaya pag ang salita ng Diyos na nire-real sa'yo, ay hindi ka basta-basta magiging ganon. Okay? So, sad to say, sa mga panahon natin ngayon, na malungkot talaga sabihin. Sapagkat ang alam natin kapag Kristiyano ay talagang maliwanag na talaga siya. Pero kayo naman din, nakikita nyo naman, maobserbahan nyo naman, na nakita mo, nakilala mo, tapos dumating yung napansin mo siya, bakit ganon? Dati namumuhay siya sa liwanag, bakit ngayon siya ay namumuhay sa kadiliman? Diba? Hindi mo inasahan sa buhay niya na gagawin niya yun, pero bakit ginagawa niya yun ngayon? Diba? Dahil ang Panginoon ay napunta ko rito para magbigay ng liwanag para sa iyo at hindi ka na mapunta doon sa kadiliman. Ang liwanag ay pinaghahanda tayo ng Panginoon. Kung aabutan ka lang naman ng Panginoon ay dyan, naglalaro ka sa kadiliman na yan, palagay mo po ba, magugustuhan ng Panginoon yung ginagawa natin? Eh kung yung magulang na nga lang naman din natin, di ba? Pag nakikita mo ang iyong anak na may ginagawa ng ganyan at hindi mo nagugustuhan, eh paano pa kaya ang Panginoon? Di ba? Minsan nagkakwento kami sa Mita tungkol sa mga bata. Yung hindi na nakukontrol ng magulang. Yung palakad-lakad sa gabi ng 12 o'clock, ng gabi, madaling araw, yung hindi na, parang wala na pong power yung salita ng isang magulang. Naalala
Napanood niyo din yung nakaraang traffic ng napakahaba. Naalala niyo yun? Tama po, Brother Dominic? Di ba mga bata pa po yun? Nag-aaral pa po, iba po kata nun eh. O, tingnan niyo po. Kabataan pa. Hindi kontrolado ng magulang. Kung ano yung ginagawa. Alam niyo yung mga ganitong bagay, mapapahama ka talaga niyan. Di po ba? Kaya yung night na yun, ito katulad pong pinabagit dito natin ngayon, dito sa Panginoon. Kasi ayaw na dyan papuntahin dyan, kasi yan ay mapapahama ka nga. Ang Panginoon, pag-abutan tayo, pag ano yung ginagawa natin, yun yung ating mga pinaghahandaan, kung ano yung pinagagawa natin. Ganito na yung mabalik yung araw, mapapagyan ako. Sabi ko, umpisa na ito ng ganitong mga handaan, kung saan kaliwat kanan na yung paumagana. Ganun ba yung paghanda natin? Yan yung paghanda natin sa darating na Pasko. Hindi pa po yung Pasko. Pero tingnan niyo po, grabe na. Makikita niyo po kung ano yung mga pinagagawa. Alam niyo, ito yun, mga kapatid. Pag dumating ang Panginoon sa hindi natin alam, dumating sa ganito, sino kayo nakasama ng Panginoon? Di mo ba? Sabi ng Biblia, ang mapapahamak ay kasing dami na buhangin. Ang maliligtas ay kasing dami na bituin. Bakit? Kaya mo bilangin yung bituin. Kasi kita mo, isa, dalawa. Buhangin. Kuha mo pa ng buhangin, kaya mo bilangin. Hindi mo siya basta-basta mabibilang yung buhangin. Pero yung star, hindi kanya nilagay dyan, mabibilang mo kahit pa unti-unti. Pero yung mapapahamak ay marami. Ang gandahan natin ngayon ay siguraduhin natin. Kasi hindi natin alam, ang Panginoon tulad ng panahon ni Noe, nagkakasiyahan yung tao kung ano-ano yung mga ginagawa na binaliwala lang nila yung paalala ni Noe. Binaliwala nila na sinabi ni Noe, uulan ng ilan? 40. 40 gabi at 40 araw. Binaliwala lang nila yun. Wala lang silang pakialam. Tuloy ang kanilang saya, inuman, sayahan, o kahit saan ang ginagawa nila nun. Kahit niyayaya sila ni Noe at sasabihin pa, ikaw ang nagpagawa dyan, paano yung aandar na barko mo dyan, paano yan dyan bababa? Diyan, mumungod siya pa eh. Wala na. Sabi ng Panginoon, wala nang matuwid kundi si Noe. Sabi ng Panginoon, hanggang sa dumating ng araw sa pagbabaliwala ng tao. Huwag tayong madami dito ha. Hanggang sa pagbabaliwala at dumating na yung hindi inaasahan ng mga tao. Mag-umpisa umulan. Kung ano yung umpisa na lakas, tuloy-tuloy yung lakas puno, araw, gabi, wala pong pagbabago. Yun yung ulan na, yun yung ulan. Yun. Dahil sa kawalan ng interest ng tao sa pakikinig, sila ay napahamak. At maging sa panahon natin ngayon, ang pinapaalala lang po natin sa ating paghahanda, sindihan mo ang iyong ilawan. Tama po? Huwag mo siyang itatago. Dahil sinabi natin dyan, di ba? You are the light of the world. Hindi dapat natin tinatago yun sa ilalim ng takalan. Nilalagay natin sa tamang patukan. Tama po? So ito yung paalala sa atin. Ito yung pangalawa na ating binabanggit mga kapatid. Ang Panginoon ay naparito, hindi para tayo ay lumakad sa dilim, kundi tanggalin doon sa kadiliman. Pero yung iba ay pumupunta doon sa kadiliman. Kasi masarap at masaya. Andun lahat ay nag-i-enjoy. Tandaan niyo yung ating mga kasiyahan dito, yung happiness, kaliwat kanan, happiness. Wala pong maitutumba siya sa biyaya ng pagdating ng araw pag ito ay kanyang ginawa. Tama po? Mas marami po doon kaligayahan sa kanya. Okay? So, pangatlo, mga kapatid. Pangatlo, always turn on the light because light is one of God's weapons to guide our path. Okay? So, laging buksan ang ilaw dahil ang liwanag ay isa sa mga sandata ng Diyos upang gabayan ang ating landas. Sa panahon nung sina Moses umalis sa Ehipto, handang-handa yung mga Israelita. Ang totoo, kung hindi lang po pinaikot-ikot ng Panginoon, malapit naman lang yung pupuntahan nila eh. Kaya lang, ginawa yun ng Panginoon sapagkat sabi niya, baka itong mga Israelita, makita lang yung isang bagay, baka bumalik ulit sa Ehipto. Kaya pinikot-ikot niya.
Alam niyo nung panahon, sa panahon noon, ang Diyos ay, ang ginawa sa mga Israelita, para hindi po sila mapahamak, siya ay nagawa ng isang pilar. Anong pilar? May pillars of cloud and pillars of fire. Tama ho? Kailan po ginagamit yung pillars of cloud? Kailan siya ginagamit ng Panginoon? Habang naglalakad yung mga Israelita. Kailan niya yung ginagamit? Yung pillars of cloud. Kapag? Ha? Kailan ginagamit naman ng Panginoon ni Yahweh yung pillars of fire? Ha? Sa gabi. Why? Hindi na kailangan sa umaga ng fire sapagkat mas matindi po yung liwanag ng araw kasi doon sa fire na yon. Ginagawa lang ng Panginoon yung sulo na yon kapag gabi upang maliwanagan yung mga tao. Tama ho? So ang Panginoon yung kanyang concern dito ay yung ating mga nilalakaran. Yung ating mga tinatahak. Yung ating mga ginagawa. Lalo na sa panahon natin ngayon. Yung concern ng Panginoon. Kung mayroong concern ng Panginoon noon sa Israelita, na ganito yung ginagawa, hindi po yun nagbabago. Hanggang ngayon mga kapatid, mayroong liwanag na ibinigay ang Diyos sa atin. Hindi yung walang pagbabago po yun. Kasi mahal at nagpamalasakit ang Panginoon sa tao. Pero minsan may isip natin, kung nagmamalasakit ang Diyos, tayo ay naging pabaya sa ating mga sarili. At wala tayong pagmamalasakit minsan sa mga sarili natin. Tingnan niyo mga kapatid sa Exodus. Nung sila po'y naglalakbay, nilalagyan ng Panginoon sapagkat alam niya na mapapahamak yung mga tao. Yung fire na yun ay nilalagay niya lagi sa unahan. Para ang bawat nilalakaran nila nakikita at hindi sila madadapa, hindi matitison, walang mapipilay, walang ano pa man mangyayari sa kanila. Ganun po yung purpose ng Panginoon sa liwanag sa mga Israelita. Basahin po natin. Sabi ko rito mga kapatid, sa aklat ng Exodo 13:21-22. Sa Tagalog po basahin, total by English naman po yan eh. Sabi po rito sa Exodo chapter 13, 21, and then 22. Okay, sabi niya sa 21 and then 22, ito ang kanyang pahayag. Po, sabi niya. 21, sabi niya, sa kanilang paglalakbay, araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw sa pamagitan ng haliging ulap, at kung gabi sa pamagitan naman ng haliging apoy, na tumataglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. Hindi nyo ba alam mga kapatid, maging hanggang ngayon, ang Panginoon ay tinataglawan tayo. Tama po? Kasi ang tao ngayon, yung tao ng panahon, at tao ngayon mga kapatid, marahil ay mayroon ng ibang mga ginagawa. Kristiyano ka man, o hindi ka man Kristiyano, mayroong mga bagay tayo na yan ginagawa tayo. Palihim o hindi man ito mga kapatid. Kaya nga, ang Panginoon ay naririyan para pangunahan ka. Ang tanong dito, gusto mo ba pangunahan ka ng Diyos? Gusto mo ba pangunahan ka ng Panginoon? Kasi ito po, yung ulap, yung apoy, ay laging nasa unahan ng mga tao. Sila yung nagiging gabay. Ito po yung nagiging gabay, walang iba kundi si Yahweh. Tama po? So inyong makikita sa ito ating binasa ay ang Panginoon ay mayroong pagmamalasakit. Kaya sa panahon natin ngayon, tandaan niyo mga kapatid, araw o gabi, nagbabantay sa iyo ang Panginoon. Wala kang alam kapatid, maging sa pagtulog mo, binabantayan ka ng Panginoon. Dahil mayroon siyang malasakit sa iyo. Alam niya na ikaw ay maliwanag. Sana naman, yung liwanag ng mga dala natin ay ginagamit natin yun para bigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Ano pa po yung sinabi mo dito? Noong panahon po ni Jesus, naalala niyo po yung panahon ni Jesus? Mayroong
tatlong mago o tatlong hari. Wise. Maraming bagsak. Mago, hari, wise men. Marami po yun. Okay? So, ano yung naging gabay para sa kanila? Para matuto nila si Jesus. Ilaw. Ilaw na ano? May naalala kayo? Tama ho? Alam niyo kung walang liwanag, sabihin ko sa inyong kapatid, hindi natin matututo si Jesus. Pasalamat tayo may liwanag. Sapagkat sa data ng Panginoon ito, sa kaaway. Sa data ito ng Panginoon, para ipalaganap. Ipalaganap ang kanyang kadakilaan. Yung star na yun ay nagsilbing kanilang gabay saan man sila pumunta. Upang marating po yun kung saan isinilang yung sanggol. Tama po. Alam niyo kapatid, kung dilim ang naririyan sa iyo, sabi natin kanina, di ba, malabo. Kung malabo, kung ang mata mo ay malabo, malabo ang iyong katawan. Kung malabo, mga kapatid, yung ating mga nilalakbay, hindi mo talaga masusumpungan si Jesus. Hindi mo matatagpuan yung sinilang dito ng Panginoon na may dalang kaligtasan. Pero kung yung liwanag ay naririyan sa iyo tulad nito mga hari na ito, masusumpungan mo ang Panginoon. Hindi mo masusumpungan ang Panginoon sa kadiliman. Masusumpungan mo ang Panginoon Jesus sa kaliwanagan. Kaya mamuhay ka sa liwanag para makita mo ang Panginoon. Huwag kang pamumuhay sa kadiliman sapagkat hindi mo siya makikita. Ang makikita mo dyan, lahat ng mga kalasuan, lahat ng mga bagay na hindi maganda, hindi mo makikita ang Panginoon yung kanyang kaliwanagan. Pero pag ikaw ay mamumuhay sa malinis, maayos, masusumpungan mo siya. Amen? Anong sinabi sa awit? Awit 119, 105. Anong sinabi niya? Ano pong sinabi? Your word is light. Ang salita ng Diyos ay katulad po ng isang ilaw, ng isang lampara. Siya po yung nagsasabi sa atin dito na siya po ang iyong naggagabay o buksan ang ilaw dahil ang liwanag ay isa sa mga sandata ng Diyos upang gabayan ang ating landas. Tingnan niyo po, yung mga tao na wala lang sa landas ng Panginoon kung ano ang nangyayari. Iba napapahamak, nawawala sa kanyang sarili. Ang layunin ng Panginoon ng liwanag na ikaw ay maging maayos, mahusay na tao, mahusay na Kristiyano, magaling na Kristiyano. Hanapin mo, kapatid, ang Diyos, ang liwanag, at ikaw ay liliwanagan niya. Sa liwanag mo lamang matatagpuan ng Diyos. Hindi mo matatagpuan ng Diyos sa kadiliman. Para ising mga kapatid, kung ano yung ginagawa mo ngayon, hindi magaganda, hindi mo dyan masusumpungan ng Diyos. Masusumpungan mo siya sa mga mabuting ginagawa mo. Amen? Panghuli at pang-apat. Sabi sa pang-apat, mga kapatid, sa ating panghuli, ay kinakailangan natin ibuksan yung ating mga ilawan. Dahil ang liwanag ay isa sa mga sandata ng Diyos sa pagpapalaganap ng katotohanan. Di ba? Pag ang tao ay gusto ng katotohanan, pupunta siya sa ilaw. Pero pag ang tao mayroong nagawang hindi maganda, hindi siya pupunta sa ilaw. Magtatago siya sa tama ba na Ryan? Kasi may nagawa siyang masama. Kaya magtatago siya sa atin. Pero ang alam ko sa lahat ng Kristiyano ay gumagawa ng katotohanan. Pag ang katotohanan ginagawa ng Kristiyano, naliliwanagan ang kanyang mata, naliliwanagan ang kanyang buong katawan. Tama ho? Okay. Basahin natin mga kapatid. Sa aklat na ito, sa aklat ng John chapter 3, verse 21. Okay. So, 1, chapter 3, verse 21. Sabi niya dito sa 21. Basahin ko po Sabi niya, ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa... So, maliwanag, kahit hindi natin ipaliwanag, di ba? Kung ikaw ay nasa katotohanan, lumalapit ka. Pero yung ayaw sa katotohanan ay lumalayo.
hindi po siya lumalapit. And then, sabi diyan, sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Tama po? Itong Disyembre, pangalawang linggo, mag-ingat tayo. Huwag niyo pong papatayin yung liwanag na mayroon kayo ngayon. Kasi baka mamaya dumating yung araw, di ba? So, mawala siya. Naalala niyo yung preaching natin ng nakaraan, yung 10 hangal. And then, hindi 10 hangal ha, mali ako doon. So, 10 dalaga. Ang 5 ay hangal. At ang 5 ay matalino. Paano po nila napanatili yung kanila lampara na naka-on? Paano po nila yung napanatili? Di ba? Dahil mayroon po sila reserba. Oy, di ba? So lahat na yung mga kapatid, ang Pasko, kung bakit mayroong Pasko, dahil sa ating Panginoon, at ikaw ay binigyan ng Panginoon ng liwanag. Pumunta dito ang Panginoon para liwanagan ang lahat ng mga nalalabuan. Kung ikaw ay nalabuan noon, ikaw ngayon ay naliwanagan na ng Panginoon. Yun yung sadya niya. Bakit siya isinilang dito? Para magliwanag. Ang dami na yung mga taong malabo ang pag-isip. Kung gusto niyo na hindi po maging malabo ang iyong pag-isip, tara, lumapit tayo sa Panginoon. At pagbalik ng bahay o saan ka bang babalik, ikaw ay maliliwanagan. Sapagkat ang Diyos ang liwanag. Tama? Siya ang ama ng liwanag. Kung mayroong ama ng kadiliman, mayroon namang ama ng liwanag. Sino ang ama ng kadiliman? Di ba? Ang lahat ng susunod doon sa ama ng kadiliman, siya ay magiging anak ng kadiliman. Sino naman ang ama ng liwanag? Ang Diyos. At ang lahat ng susunod sa liwanag, ikaw ay anak ng Diyos. Pwede ba natin palampakan ang Panginoon? Tama? Lahat tayo ay dapat naliliwanagan. Ang Paskong ito ay pagdiriwang dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa akin, hindi dahil sa inyo. Dahil sa Panginoon. Pumunta siya rito dahil ang sadya niya rito ay bigyan ng liwanag lahat ng taong nalalabuan. Kaya maliwanag sa atin ngayon, lahat na mayroong maliwanag ang mata, nakakakita ng maayos, yung kanyang buong katawan ay maayos niya nagagampanan. Pero yung malabo ay hindi po niya nagagampanan ng mahusay. Tama ho? Tingnan niyo, marami ngayong wasak ng pamilya niya sa kalabuan. Sana huwag tayo dumating doon. Okay? So sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa ating pagtatapos, sabi dito, ang liwanag na nasa atin ay hindi katulad ng nakikita natin tuwing Pasko. Yan mga nakikita natin. Kapag tapos na ang Kapaskuhan, inaalis na natin sila. Wala na, tapos na eh. Di ba? Ang sabi niya, ngunit ang liwanag na mayroon tayo mula sa Diyos ay hindi inaalis. Huwag niyo sabihin, dito pa na muna Panginoon yung ilaw. Oras na bitawan mo siya, iba ang kalangaran mo sigurado. Naintindihan? Huwag niyo naalisin. And then, sabi dito, mga kapatid, sa aking binabasa, araw-araw sa ating buhay, ito ay nagdinindig. Hindi katulad ng Christmas light, andun, nakakarton. Hindi na siya mag-iilaw hanggang hindi mo siya isasaksak. Isasak mo siya, isasaksak, another 12 months. Sa kauli mo yan makikita. Okay? And then, sa tuwing dumarating ang paghihirap sa buhay, tayo ay nalulubay, ngunit ang liwanag ay binigay ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng panibagong sigla. Again, huwag niyong ikakarton ang liwanag. Huwag niyong ikukulong ang liwanag. Huwag niyong ipapatlang ang liwanag. Huwag niyong gagayahin ang liwanag na binigay sa atin ng Diyos ay liwanag na katulad ng Christmas light. Ang liwanag na mayroon tayo ngayon, liwanag na ikaw ay pasisiglahin ng ating Panginoon. Okay? So, basahin po natin sa Ephesians chapter 5, 13 to 14.
bago tayo magtapos sa mensahe nito. Chapter 5, verse 13. Sabi niya, ang lahat ay nalalantad, ay naliliwanagan. At ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Diyos ay nagpapasalamat sa biyayang bigay niyo sa amin. Na ang kahandaan namin o Diyos ay dapat laging nakasinti yung aming mga ilawan, yung aming mga lampara. At huwag itong maging katulad na ng Christmas light, na tuwing Pasko lamang, tuwing December lamang namin ito o Diyos iniilawan. Ang ilaw na binigay niyo sa amin ay araw-araw, Panginoon, sapagkat ang salita ninyo'y buhay, Panginoon, na nagbibigay liwanag sa bawat isa sa amin. Panginoon, salamat sa mga mata na maliwanag na aming nakikita yung mga bagay. Salamat po ng marami sapagkat naliliwanagan ang buo namin katawan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kayo ang ama ng kaliwanagan, Panginoon. At narito kami, Panginoon, anak ninyo, Diyos ng kaliwanagan. Lord, pinupuri ka namin. Pinapasalamatan sa mga oras na ito, Diyos. Tanging sa iyo lamang namin inaalay yung aming buhay. Tanging sa iyo lamang, Panginoon namin, binibigay ang karawan na ito. Lord, ang pinagdiriwang Panginoon ganito ay Ikaw. Ikaw ang bida, Panginoon, ng aming buhay. Bida sa bawat araw, bida maging sa kami man ay dumating sa punto na kami, Diyos, ay naroon sa malalaking mga hamon ng buhay. Salamat po ng marami. Pagliwanagin niyo naman kami, Panginoon. Sintihan namin yung mga ilawan na mayroon kami. Huwag namin ito, Diyos, papatayin. Huwag namin ito, Diyos, na itatago na lamang, Panginoon. Purihin lang sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. Ngayon ay bago po ako dyan, ay mamaya na lang po siguro, after po ng tithes and offering, ay ngayon po ay ako pong pinapaalala, ay Hagay month na po natin. So, every 6 months ay nagkakaroon po tayo ng Hagay month. Pero mamaya naman po muna naman ito.